Hello, good morning po sa ating lahat. Again, this is Pastor Joshua Orias na bumabati po ng isang mapagpalang araw at magandang araw po sa ating lahat at sa lahat po ng mga kapatiran na nakakapakinig po ng 7PD ngayong araw na ito. So, tayo po ay manalangin at lumapit sa Panginoon. Lord God, samahan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan niyo po kami na magawa ang inyong kalooban. At sa pag-aaral po namin ay patuloy kayong gagawa at kikilos at patuloy naming maiintindihan ang inyong kalooban. Patuloy niyo po kaming gamitin, Panginoon, tulungan at malaman, Panginoon, ang inyong pong nais para sa amin at patuloy, Panginoon, ang inyong pagpapala ay lagi naming maranasan. Salamat sa pagkakataon na ito. Pagpalain niyo po ang aming devotion sa pangalan ni Jesus. Amen. John 14. Sabi po ng Bible sa verse 1, "Let not your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Ito po mga kapatid ay isa pong paalala before the Lord Jesus Christ will depart, and he is talking to his apostles, to his 12 followers, at sinabi niya, "Let not your heart be troubled." Ibig sabihin mga kapatid, ay ito po ay command, no? Ito po ay isang paalala na hindi po dapat tayong ma-stress, hindi po dapat tayong mamproblema sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Ito man ay sa pamilya natin, ito man ay sa ministry, ito man ay sa financial, physical, o anumang kadahilanan. Ang sabi ng salita ng Diyos ay pwede nating kontrolin, no? Let not your heart be troubled. Ibig sabihin that we are in control of our emotions, no? At pwede tayong masaklawan, pwede tayong matalo, pero ang sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Bakit po? Because with the command of God that you should not be troubled, huwag tayong magulumihanan, huwag tayong mag-alala, comes with the command, comes with the capability, no? Binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon para matalo at para maiwasan yung mga alalahanin natin sa buhay. At meron pong mga ilang bagay dito na makita po natin na kung saan dapat hindi po tayo mag-alala, no? Unang-una, because of who you know, no? You should not be troubled because of who you know, no? So, sabi ng salita ng Diyos, let not your heart be troubled, you believed in God. Kung kayo po ay mananampalataya, kilala nyo ang Diyos, no? At kung gaano nyo kilala ang Diyos, ganoon din ang basihan ng ating pananampalataya. Kilala natin kung ano ang ginawa ng Panginoon nung nakaraan, ano ang ginagawa ng Panginoon ngayon, at anong gagawin ng Diyos sa panghinaharap. At sapat na yon, dahil tayo po ay nagtitiwala sa Diyos ng Israel, na tayo po ay nananampalataya sa Diyos ng Biblia na lumalang ng langit at lupa. Kaya hindi po dapat tayo mag-alala. Sabi ng Bible, let not your heart be troubled. Why? Because you believe in God, you believe also in me. At sapat na po yun bilang isang mananampalataya na panghawakan natin yung Diyos na sinampalatayanan natin. At hindi lang yan, nasabi ng salita ng Diyos, not only we should not be in trouble, we should not be subject to all of this stress, because not only of who you know, but also because where you'll go. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. Amen? So, mga kapatid, yung nararanasan natin ngayon, marahil ang bahay mo maliit na kwarto lamang, no? Walang masyadong mga kagamitan, baka natulo pa ang bubong o whatever tinitirahan mo o kalagayan mo ngayon. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, in my Father's house are many mansions. The best is yet to come, no? All of this in heaven too
mga kapatid, ang ating mararanasan at ating makakamtan, at balang araw doon tayo pupunta. Kaya nga bilang isang Kristiyano, hindi dapat tayo mag-alala kasi may mga magagandang bagay ang laan ng Panginoon. Because where will you go? No? Mag-aalala ka lang kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero kung ikay mananampalataya na we believe that this world is not our home. We are just passing through. Our treasures are laid up somewhere beyond the blue. No? You will not be in trouble. Your heart will not be in trouble. Why? Because of who you know. Number 2, because of where you'll go. At mga kapatid, number 3, because of what He will show. What He will show. Sabi sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So, mga kapatid, kailangan ng Diyos, ang sabi nga ng Bible, that exceeding riches of His grace. No? He needs eternity to show you how He loves you and how He cares for you, and someday in heaven, no, marami pa siyang bagay na ipapakita. Basta manatili lang po tayo sa kalooban ng Diyos, no? Manatili lang tayo sa kanyang salita, at pagpatuloy lang po natin ang pagdilingkod, at marami pang magagandang bagay, no, na mararanasan natin, lalo na sa mga taong nagtatapat sa ating Panginoon. So 3 things: because of where you know, because of who you know, because where will you go, and because of what He will show. At ito lang mga kapatid, sapat na to para magpatuloy sa ating Panginoon. Kaya let not your heart be troubled. Keep on keeping on. Keep on serving the Lord, at patuloy tayo sa kanyang kalooban. Maraming pong salamat, at pagpalain po tayo ng Panginoon umaga na ito.